Ito yung sunod, mga kababayan. Ano naman yan? Ito, mga kababayan. Naalala nyo, mga kababayan, si Rowena Guanzon ay dinawit po ni Gutesa. Kung naalala ninyo si Rowena Guanzon po mga kababayan ay dinawit po ni Gutesa. Ang sabi ni Orly Gutesa ay si Rowena Guanzon daw no ay tutulungan daw siya na iasikaso ang kanyang mga affidavit at yung ano na kakaharapin niya, mga kababayan. So, galit na galit si Rowena Guanzon mga kababayan dahil sabit nga siya. Sumabit nga siya mga kababayan. Pakinggan ninyo Ito po 'yon. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang, maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba Gutesa? Syempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na, my mortal enemy. Mortal enemy, hindi ka nga pinansin. Bisyosa. Sana makulong kayong dalawa. The ombudsman should file a perjury complaint against you because the ombudsman used Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez. And now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case against Gutesa and include him as a You can ask the flowers. You can ask the flowers. So kung naalala nyo mga kababayan, ninyo, mga kababayan, galit na galit po si Rowena Guanzon dahil dinawit siya ni Gutesa. Pero mga kababayan, eto na nga. Minsan kasing natanong itong si Topacio. Minsang na-interview kasi mga kababayan si Topacio kung ano daw ang reaksyon ni Topacio dito kay Guanzon dahil sa pagkadawit. Basahin ko lang mga kababayan itong post ng News 5. Eto, basahin ko Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, dito natin makikita na ang mga DDS wala silang unity. Wala silang magpagkakaisa, kanya-kanya silang agenda, kanya-kanyang kabubuhan, kanya-kanyang katangahan. Wala silang ganun. So basahin ko lang. Medyo magulo kausap yan Yan ang sabi ni Topacio. Hindi raw tiyak ng abogado ni dating Congressman Mike Defensor kung paano nadawit si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Nauna nang itinanggi ni Guanzon na may kinalaman siya rito matapos banggitin ni Gutesa na may nag-alok umano sa kanya ng contact sa dating COMELEC official mula sa opisina ni Rodante Marcoleta. I think it would be best for Attorney Guanzon to give the explanation herself. Medyo magulo kausap yan Sabi ni Topacio. Sa kanyang bagong testimonya, giniit ni Gutesa na sina Marcoleta at Defensor umano ang nasa likod ng testigo niya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon. So hindi po ako close kay Rowena Guanzon at alam nyo naman po, even publicly we do not see to eye. Eye to eye. Oo, kasi magulo daw kausap. So ito mga kababayan, bukod dyan, may video po yan. Pakinggan natin Bang kinalaman ni Attorney Rowena Guanzon sa buong kwentong ito? Hindi ko po alam to be honest. Hindi po ako close kay Rowena Guanzon at alam niyo naman po, even publicly, we do not see eye to eye. I think
it would be best for Attorney Guanzon to give the explanation herself. Medyo magulong kausap yan eh. Okay, pero kanina po, So, narinig nyo mga kababayan. So, kapag ka ang buang at may tupak magbanggaan, big bang talaga yan. So dito mga kababayan, no, na dito mo makikita na talagang ang mga DDS o supporter ni Sara at ng mga Duterte ay talagang may kanya-kanyang agenda. Dito mo makikita na talagang mga buang talaga sila, no? So, ngayon, kung ako DDS, bilang DDS, syempre iisipin ko, paano to? Kung sino yung mga medyo may mga grado, kung sino yung mga medyong may mga narating, no, na matataas ang pinag-aralan, ay hindi nga magkasundo. Paano pa kaya tayo mga bobo? So dito mo makikita mga kababayan ang example, Rowena Guanzon at Topacio na talagang walang unity, walang pagkakaisa, walang respeto. Kasi bakit? Kanya-kanya silang agenda eh. Kanya-kanya silang interest. Nakita nyo naman, lumalabas naman sa bawat bunganga nila kung sino sila. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang ugali ng tao, yung ugali, yung pagkatao, malalaman mo yan sa kilos, pananamit at pananalita. No, doon mo makikita ang ugali ng tao, kung sino siya, sa kilos, sa pananamit at sa pananalita. Kung ang pananamit mo ay gusot-gusot, ibig sabihin, di ka marunong magplantsa. Kung ang kilos mo ay hindi ka mapakali at tralala, ibig sabihin may something ka. Oo. Tapos sa pananalita, kung bastos ang bunganga mo at lagi kang, kahit wala ka namang kaaway, no? Puro ganito ang maano mo at kung tumira ka, o at least ako, bastos man ako, may dignidad. Bakit? Magmumura ba ako kung hindi tayo gawing tarantaduhin? Mapapamura ka ba? Biruin mo, tatanggap ng confidential pa ng apelido Bilat. Putang ina. So, sino hindi mapapamura niyan? At least tayo nagmumura, may dignidad. Yung mga DDS nagmumura kasi na bisto, nagmumura dahil may mga katiwalian na sila ay nahuli. Kaya at least tayo, nagmura, may rason. Sino ba namang hindi mapapamura? Diyos ko naman. Mapapamura ka talaga. Oo. Sa pangluloko niya. So, klarong-klaro nyo, di ba, mga kababayan, na talaga namang kakaiba. So, mismo si Topacio na nagsabi na si Rowena Guanzon ay mahirap kausap. Kung naalala nyo, yung bangayan nila sa Davao. Mga kababayan, ito yun, no? Ito. Nasaan na? Topacio. Mga kababayan, kung nakita nyo si Topacio at Guanzon. Yan, no? Sa Davao. Nagsigawan yan sila sa stage, di ba? Mga kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Lizon Tiveros sa inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagpupumaki, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Nakatapos, magsisiksik dito. Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magpapanggit ng pangalan. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon na dilawan mo na? Dilawan mo na! Kasi tao na rin ako, sige, sabok-sabok na ako. Yan, dilawan mo ka nga kung natutol, magkang-dipisara ka ron. Ayaw na yun si VP Sara. Ayaw na lang nagdiskutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala ng minimo sa atin. Wala kami ka-atin sa inyo.
Mananagot na lang kita dinitanan kay Sara para sa ating puso. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon at si Sara Duterte. Si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya manalo, may mananagot. May mananagot. Kasi lahat ng nakakulong palalayain. Lahat ng mga illegal ibabalik. Yung mga kaibigan niyang nakakulong, bigyan niya ng pardon, lahat labas. May mananagot. Totoo yan, Rowena Guanzon. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, alam nyo na, no, yung estilo nila. Kung dito pa nga sa kanila, hindi sila magkasundo. So paano? Real talk lang ha mga DDS, nakita nyo naman. Kayo na mga nasa laylayan na sumuporta kay Sara versus dito sa mga politician na ito na mga kumikita. Hindi nga magkakasundo. Paano pa kayong nasa baba? Hindi naman lahat ng DDS ay may posisyon eh. Majority sa 100% ng mga DDS, 90% dyan puro mahihirap. Walang pera, walang kwarta. Mga bobo, mga pangit, mga inutil, lampas lupa, patay gutom, dugyot, manyakis. Mga magnanakaw, mga sinungaling, mga immoral. Yan po kadalasan sa mga DDS. Tapos, eto pa kaya na itong mga malalaking to, actually malaki talaga to kasi mga kilala tong to eh, hindi magkakasundo. Paano pa kayo? Mga nasa laylayan. Huwag na kayong magpa-feeling mayaman dyan mga animal kayong DDS kayo, mga wala kayong pera. Buti pa nga ako siguro pag bukas ng bag ko may pera kayo wala. 'Di ba? Biruin nyo nga yung lechon nga sa dahig, pinag-agawan nyo. Lechon na nga lang yun. 'Di ba? Yung isa nga daw, Muslim pero kumain ng barbecue. Ay nako, kasi bakit? Sa sobrang ano-ano kasi Muslim daw siya, pero gutom na, kumain na. 'Di ba? Okay magpaniwala dyan sa mga ganyan. Kaya ako sa inyo mga DDS, gumising na kayo. Kung saan nga yung mga nakakataas sa inyo, hindi magkakasundo, kayo pa kaya na mga nasa laylayan? Anong buhay ninyo? Pag naging presidente ba si Sara, maging mansion ba yung bahay nyo? Pag naging presidente ba si Sara, dadami ba yung pera mo? Putang ina ka, yung Davao nga, katagal-tagal nila doon. Yung baha nga, hindi nila marisolba. Pilipinas pa kaya? 'Di ba? So yun lang mga kababayan. Alam nyo, kapag pumili kayo ng presidente, make sure na modelo, yung pamilya nila, hindi kalat-kalat, yung pamilya nila, isa lang yung asawa, isa lang yung nanay, yung pamilya nila, yung magkakapatid, lahat magkakadugo, hindi yung paiba-iba yung mukha, paiba-iba yung pangalan, iba-iba yung apelyido. At saka higit sa lahat, may takot sa Diyos, hindi minumura ang Diyos. Pangatlo, yung may nagawa, hindi yung puro lakwatsa. Yan ang piliin yung presidente. Hindi yung pipiliin nyo yung magaling sa mura pero walang kwenta. Kulang na lang magmana ng mapa ni Dora kasi kung saan-saan napapadpad. Dora, the Explorer. Ngayon, palitan na natin. Sara, the Explorer. 'Di ba? So, ganun po yun, mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po masyadong habaan, mga kababayan, kasi medyo, alam nyo na. So, kita-kits po tayo ulit, no? Bukas at sa sunod, mga kababayan, dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Like po tayo. Share and subscribe. Di ba, Ma'am Rosana Ragudo, Ma'am Merna, Sir Kenry, and kay Ma'am Nini TV, ayan, and kay Ma'am Rosalina, and kay Ma'am Ashley Kate, and kay Ma'am Merna, Christine Co, and kay Rosemary Calipo, and kay Julieta Fontilnilia, and kay Eduardo Spano, ayan, mega love shoutout RBP, and kay Ma'am Winnie Fair, Ma'am Maria Santos, Ilay Candil Carmin, at sa inyong lahat dyan, maraming salamat po Ma'am R. Villegas, and kay Nida Parson. So, see you tomorrow. God bless, and bye-bye. Maraming salamat, hindi ko po kayo maisa-isa.